continue to bless them, O God. At sa umagang ito, itinataas ko po ang gawain ito ng daily devotion. Lord, bigyan mo kami ng karunungan as we read your Bible. Lord, hallelujah, naniniwala ako, Diyos, na ito'y kalooban mo, Panginoon, na marinig namin ang iyong salita. Ingatan mo po ang iyong lingkod, Lord, at huwag mo pong hayaan na mataas ako. At tunay nga, hindi ikaw maparangalan. Itago mo ako sa likod ng iyong krus. Ikaw ang mangusap. Ikaw ang kumilos. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na gumabay sa amin, O Diyos. Lord, mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa katotohanan ito. At dalahin po namin, Ama, na sa gitna ng pandemyang ito, Lord, ang makita namin na yung katotohanan ng pagliligtas mo, ng iyong pag-iingat at gabay. Salamat po, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, manangan kami, hindi sa sariling lakas, sa aming kabuhayan, kundi tanging kayo lamang. Salamat po na marami, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Alam niyo mga kapatid, if you really seek God every morning through our devotion, talagang makikita niyo ay ang Panginoon. Kami po mga ang lingkod ng Panginoon, huwag po kayong tumingin sa amin. Tumingin kayo sa Diyos. Sapagkat kami katulad niyo rin tao, nagkakamali rin. Pero naitutuwid tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pamagitan ng Kanyang salita na nagtuturo sa atin ng mga katotohanan. Nawa, huwag nating isipin na ang Diyos ay hindi tapat o hindi makatarungan. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang kaharapin natin ngayon, huwag nating iisipin na kalaban natin ng Diyos. Hallelujah. Katotohanan na ang ating Diyos ay Ama na nahabag sa atin at walang ninanais kundi ang kabutihan ng bawat isa. Kaya nga dito sa aklat na ito sa Job chapter 35, binigyan ng diin ni Elihu ang mga paratang ni Job. Hallelujah. Na para ba sila sabi, walang pinag-iba ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang taong masama. Pareho silang umaharap sa pagsubok. Pareho silang nananagana. Kaya sa ito, hallelujah, sa ating pag-aaral ng kanyang salita, nais na Elihu na itama si Job sa pamagitan ng mga bagay na nais niyang bigyan ng pansin ni Job. Kaya sabi dito, ito'y continuation ng kanyang mga sinabi kahapon sa chapter 34, nagpatuloy pa si Elihu. Ikaw, Job, ay walang anumang katwiran. Di mo masasabing wala kang kasalanan. O sabihin sa Diyos na wala siyang pakialam, yamang ikay nagturusa, gumawa man ng kabutihan. So, nakita po natin dito, mga kapatid, that sometimes, or most of the time, ang tingin natin sa Panginoon ay napakalayo. Sabi nga, nagdadoubt tayo sa kanyang pamamaraan. Minsan, magkakaroon ka ng sakit. Minsan, magkakaroon ka ng pangangailangan pinansyal. Minsan, kailangan mo ng trabaho. At parang hindi tumutugon ng Diyos. Buti pa ang iba, hindi naghihirap. Buti pa ang masama, hindi nagpupuyat. At nakukuha niya ang gusto niya. But I tell you, brothers and sisters, what you see today is not lasting. Huwag kang mainggit. At huwag mo isipin na ang Diyos ay hindi makatarungan sa bawat isa sa atin. Na ang mga bagay na dumarating sa ating buhay na itinulot ng Diyos ay hindi para ikapahamak natin, kundi para ikaligtas natin. Para kay Job, sabi nga, walang halaga ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Diyos.
Yun ang iniisip niya. Sapagkat sabi nga niya, gumawa siya ng mabuti. Kabila nun, dinanas niya pa rin yung kahirapan, yung hardship. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi matuwid, hindi banal, hindi babagit. Huwag na huwag nating isipin na ang Diyos ay hindi makatarungan sa lahat ng kanyang pagpapasya at plano sa buhay natin. Tuloy natin ito. Sabi dito, ika'y aking tutugunin sa sinabi mong ito. Sasagutin kita, pati mga kaibigan mo. Tumingin ka sa itaas at tigala ang paningin at tingnan mo yung mataas na Panginoon. Anong pinapaywatig ni Elihu dito? Na ang ating Diyos ay nasa langit at tayo ay nasa lupa. Kung gaano kataas ang langit, ganun kataas ang karunungan ng Panginoon. Hindi natin abot ang kanyang pananaw. Hindi natin nauunawaan ang kanyang kalooban. Pero sabi nga natin mga kapatid, katulad na sinabi ni Elihu, sa una pa lamang na tayo tumawag sa Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ngunit dahil sa abala tayo sa mga bagay katulad ng pagdurusa. Sabi nga, kung ikaw ay nasa pagsupok, huwag kang magbabad sa sakit. Huwag kang magbabad sa kabigatan. Lumapit ka sa Diyos at ipagkatiwala mo ang lahat-lahat sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay. Hallelujah! Huwag niyo kakalimutan mga kapatid na hindi lang nakikita ng Diyos ang kasalukuyan, kundi nakikita niya ang hinaharap. Alam niya na ang magaganap sa ating buhay. Kung tayo susunod, kung tayo susuway. Hallelujah! Huwag natin kalilimutan na tayo ay tao at ang Diyos ang may likha sa atin. Sa kasalanan mo, hindi nahahawa ang Diyos, gaano man karami, hindi siya kasangkot. Hallelujah! Wala kang naitulong sa kanyang pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Wala tayong bagay o hawak sa buhay na hindi galing sa Kanya. At tunay nga, hindi tayo kailangan ng Diyos para magkaroon ng Diyos. Siya'y Diyos na noon pa man, bago niya tayo nilikha. Bago niya nilikha ang mundong ito na hindi para Kanyang tirahan, mga kapatid. Never forget this, na ang mundong ito'y nilikha ng Diyos para sa atin, para sa tao. Lahat ng bagay na naririto ay para sa pangangailangan natin at ito'y binigay ng Diyos bilang isang biyaya sa bawat isa. Huwag niyo kalilimutan ito. At huwag natin ipagmalaki ang lahat ng mabubuti o matuwid na bagay na nagagawa natin o ipagmamalaki ito. Sapagkat tunay nga ang lahat ng bagay na mabuti na nagagawa natin, ito'y nagagawa natin dahil itinuro ito sa atin ng Diyos at ang kapangyarihan na magawa ito ay sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. Amen po ba? Give God the glory. Ibigay mo ang karangalan sa lahat ng mga bagay na nasusunod mo sa Panginoon. Ibigay mo ang karangalan sa Kanya. Come on, brothers and sisters. Everything we did, everything we do, for the glory of God. Sa Kanya lamang ang karangalan. Hindi mo yan nagawa sa sarili mo, pamamaraan, kundi sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Sa Kanya ang karangalan. Huwag natin angkinin ang karangalan, kapatid. Huwag natin angkinin ang papuri. Kung tayo nakatulong, kung tayo nanalangin at tinugon tayo, kung merong pinagaling sa pamagitan natin, kapatid, huwag niyong angkinin ang karangalan ay sa Diyos. Kung may naliwanagan sa inyo at nabigyan ng payo, kung merong nagabayan sa inyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag, ibigay niyo ang karangalan sa ating Diyos. Hallelujah. Tuloy natin, kung nagkakasala kay nadadawit yung iba, sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Mga kapatid, ang kasalanan nadadamay. Kapag gumagawa tayo ng mali, nadadamay ang iba. At sabi dito, sa paggawa ng mabuti, nadadamay din ang iba. Natutulungan mo sila. So, hallelujah, anong katotohanan sinasabi dito ni Elihu? Tayo,
Hindi ang Diyos ang nagagawan mo na mabuti, kundi ang nagagawa mo na mabuti ay tayo at ang ating kapwa. At kung tayo ay nagkasala, hindi nahahawa ang Diyos sa atin. Hindi matatats ng kasalanan ang Diyos sa ginagawa natin. Hallelujah. Sabi dito, wisdom concludes that justice is before God. Makatarungan ang Diyos. Hallelujah. Sabi dito, ang napag-aaralan ni Elihu, sabi dito, men cry out to God in the bad time. Ang tao'y lumalapit sa Diyos. Ang tao ay tumatawag sa Diyos sa gitna ng mga kapigatian. Sabi dito, kapag ang tao ay inaapi, sila ay dumaraing. Sila ay nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Nagmamadali nga tayo na tugunin agad. Para bang naiinip tayo pag hindi siya sumagot o hindi siya nagparamdam. Karaniwan parang tinatanong natin, Lord, nandiyan ka ba? Hallelujah. Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, kahit sa gitna ng problema, pagsubok, kahirapan, maging sa panahon ng kasaganaan. Kapatid, huwag kayong umayon sa inyong nararamdaman. Ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. So kasama natin ang ating Diyos. Kaya lang katulad nga nito, lumalapit lamang tayo pag may kailangan tayo, lumalapit lang tayo pag alam natin na wala tayong kakayahan. Sabi nga, ang simpleng pananalangin ng kalusugan, hallelujah, pag nagkasakit ng cancer, saka lang lalapit sa Diyos at pagtitiwala at pagkakatiwala ang buhay. Hallelujah. Kaya kapatid, praise God for this. Napakabuti ng Panginoon sapagkat yung biyaya niya, yung habag niya sa atin ay gano'n na lamang. Hindi tayo karapat-dapat na maligtas dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa pagiging makakalimutin natin sa kabutihan ng Diyos. Sino sa atin na nanatili sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, habang pinananagana? Sino sa atin ang nanatili sa utos ng Diyos, sinasaliksik ang kanyang salita sa gitna ng mga biyaya na tinatanggap natin? Hallelujah. Minsan, kapag tayo ay nagdaranas ng kasaganaan, doon tayo nakalilimot sa Diyos. We enjoy the material blessings, we enjoy things that we have received from God. At kuminsan, ini-enjoy na natin yung mga material na bagay sa halip yung Diyos na nagbigay. Hallelujah. Kakalungkot, in good times, people forget God in the midst of prosperity, in the midst of yung tinatawag nating kapayapaan sa paligid. Ngunit di naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung naghahari ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay ng karunungan, higit sa taglay ng ibon o ng hayop man. If you have the provider, the provision will continually flow. Mga kapatid, the flow of provision comes not because we ask God, but because it is God's will to do good to each and every one of us. Mga kapatid, higit na mabuti ang nagbibigay kaysa sa material na binigay. Higit na mabuti ang nagpapagaling kaysa sa kagalingan na ating tinanggap. Hallelujah. Ang kalusugan ay nawawala. Ang kalakasan ay nawawala. Pero ang ating Diyos ay mananatili sa atin. At hindi tayo iwan o pababayaan man. Amen po ba? Hallelujah. Sabihin mo nga, i-claim mo sa oras na ito na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Let's claim it right now. Never tayong gumaya o maging katulad ni Job na nakikita niya ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng kahirapan sa kabila ng kanyang pagiging matuwid. Hallelujah.
Praise God for that. Sabihin po natin, ipahayag po natin mga kapatid. Tuloy natin, sabi dito, humibig sila sa Diyos, ngunit hindi dinirinig, pagkat sila'y mga hambog at masasama ang hilig. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo tinitingnan sa kasalanan, tinitingnan niya tayo bilang mga anak. Paano maintindihan ang kabutihan ng Diyos? Paano maintindihan ang habag ng Diyos? Maiintindihan mo to kung ikaw ay isang mabuting ama. Kung ikaw ay isang ama o ina na nagmamahal sa inyong pamilya. Hindi niyo binibilang ang kasalanan ng inyong mga anak. Nananatili ang pag-ibig niyo at gagawa kayo ng paraan na mapabuti ang bawat miyembro ng inyong pamilya. Kung ito ang iniisip niyo, mabuti kayo, mabuti tayo, higit na mabuti ang Diyos. Sapagkat hindi lang niya alam ang gumawa ng kabutihan. Nakikita niya ang puso at isipan ng tao. Ang katotohanan dito, ang pananalig at hindi pananalig, ang pagiging tapat at hindi pagiging tapat. Hallelujah. Mga kapatid, paalala sa inyo, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon ng kasaganaan. Hallelujah. Hindi lang sa panahon ng kapigatian. Hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang sa panahon ng kasaganaan. Kundi sa panahon na tunay nga sa bawat araw na binibigay sa atin. Ang buhay na ito ay hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Ipagkatiwala natin yan sa ating Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya sa oras to, sa araw na ito, sabihin niyo sa Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Hallelujah. Gamitin mo ang aking karunungan at lakas na nakasandig sa iyong katotohanan, hindi sa sariling karunungan. Walang kabuluhan ng kanilang pagtawag, ang tulong ng Diyos sa kanila hindi igagawad. Ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay kanyang dinirinig. The only way to accept God's approval is to have faith in God. It is impossible to please God without faith. Pag sinabi nating pananampalataya ay inaasahan mo magaganap ang lahat ng kalooban ng Diyos, ang kanyang mga pangako na ibinigay sa atin. Hallelujah. Hindi mo man nakikita pero nananalig ka pag sinabi ng Diyos ay gagawin niya. The only reason why the biblical characters in the Bible got approval from God is not because of their work, good works. Sila ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanilang pananalig. Sapagkat naniwala sila sa kanyang pangako, naniwala sila sa kanyang mga salita. Sinunod nila ang kanyang kalooban. At yun ang dahilan kaya naging kalugod-lugod sila at napawalang sala sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Ikaw na rin nagsabing Diyos ay di mo nakikita. Maghintay ka na lang. Pagkat kalagayan mo, alam niya. Huwag tayong mainip. Bakit parang hindi natin nararamdaman? Bakit parang ang bagal kumilos ng Diyos? Para sa atin, mahalagang segundo, mahalaga din sa Panginoon. Para sa atin, ang buhay ay mahalaga. Higit na mahalaga ang buhay ng tao sa Panginoon. Bakit? Siya lumikha. Siya, ang kanyang kamay ang humugis sa atin. Hallelujah. Akala mo hindi siya marunong magparusa at ang kasama ay pinagwawalang bahala niya, tumigil ka na riyan ng kasasalita, ang sinasabi mo'y wala namang diwa. Ulitin ko po mga kapatid, hindi ibig sabihin nakikita natin ang masama, gumagawa ng kasamaan, nagnanakaw, magnanakaw, pumapatay ang mamamatay tao, ang kidnapper, at kung ano pang klase ng kasamaan na meron dito sa mundo, hindi ibig sabihin, pinababayaan niya ng Diyos. At ang mga tao na gagawa nila ng kasamaan na hindi binibigyan ng katarungan ng Diyos, kapatid, ulitin ko, huwag mo isipin na hindi nagbibigay ng katarungan ang Diyos.
Sa totoo lang mga kapatid, kung paanong nais ng Diyos na maligtas ang bawat isa sa atin, ganun din ang masama. Ang hangad niya ay kaligtasan sa lahat. Ang hangad niya ay pagkakataon upang maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Kabagan mo ang masama dahil sa naghihintay sa kanyang kaparusahang walang hanggan. Papurihan mo ang Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay hindi nagbabago. Ginagawa niya ang lahat ng mabuti, hindi lang sa mga tao na nanalig sa kanya, kundi sa lahat. But one thing to be sure is this, na tayong mga anak ng Diyos ang nakaka-appreciate ng ginagawa ng Diyos. At sa masama, pinalalagpas nila ang araw na dapat ay pinagpapasalamat at binibigay nila ng parangal sa Diyos. Darating ang araw, sa mundong ito, ang lahat ay magwawakas. At ang Diyos na nagliligtas ay ang Diyos na hahatol sa gawa ng mga masasama. Purihin ng Diyos sapagkat naging matyaga ang Diyos sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. Amen? Sabihin nyo nga po talaga, mabuti ang Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito, ano man ang tinanggap mo, lagi mong sabihin, mabuti ang Diyos sa atin. Amen? Kita niyo po yung nangyari sa India at nangyayari ngayon sa Indonesia, nagkakaubusan ng oxygen, hangin. Intindihan niyo? Kung wala ang Panginoon, hallelujah, asan ang lakas ng katawang ito? Kung wala ang Diyos, paano iikot ang mundo? Kung wala ang Diyos, paano tayo mamumuhay sa mundong magulo? Sa mundong ito. Purihin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos at ang lahat ay nararanasan natin dahil sa kanyang kapangyarihan. Mabuti ang Diyos sa akin, mabuti ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga ho mga kapatid, napakapalad natin sapagkat bukas na ang ating mata sa katotohanan. Nakalulungkot ang mga ibang tao na sa kabila ng kabutihan, hindi nila nakikita ang katapatan ng Diyos. Be thankful. Be thankful to the Lord always, every day. Amen po ba? Hallelujah.